Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa ngayon, pag-uusapan natin ng mga powerful tips para humabol at mabalo sa'yo ang lalaki. At kung handa na kayong lakas na po tayo, at muli, be inspired! At ang unang tips mga Spark para humabol at mabalo siya ang sinalakis, maging handa na layuan siya kapag ginawan kanya ng mali. Yun ang unang tips ko sa inyo mga Spark upang lalaki ay palaging maghabol sa iyo at laging mabalo sa iyo. Alam niyo mga Spark, isa yan sa pinakamakapangyarihang bagay na ginagawa ng isang babae sa isang relasyon. Isa yan sa pinakamakapangyarihang bagay talaga namang ginagawa ng mga high value na babae. Mga babaeng kinababaliwan ng mga kalakihan, mga babaeng hinahabol-habol ng mga kalakihan. Yung lagi silang handang lumayo kapag sila ay ginagawa ng masama o ng mali ng isang lalaki. Sa katangian ng mga babaeng talaga namang ka-inspired, may mataas na antas ng halaga. Kaya hinahabol-habol at kinababaliwan sila. Sapagkat hindi lahat ng babae ganyan. Karamihan ng kababaihan lalo sa panahon ngayon ay masyadong marupok at martir. Talaga naman ka-inspired. Ganyan ba ang tingin mo sa sarili mo? Hindi mo ba gustong gumaya sa iba na hinahabol-habol at talagang kinababaliwan sapagkat ganon sila? Pagkaroon ka kasi ng pagpapahalaga at pagmamahal sa sarili mo, hindi yung umibig ka lang, makipagrelasyon ka lang, masyado lang mababa ang tingin mo sa sarili mo at feeling mo palagi ang kawawa at mawawala ng lalaki sa mundo. Napakaraming lalaki sa mundo kayo Spark. Magdagdag ka lang palagi ng value sa sarili mo, magkakaroon ka ng kumpiyansa at siya ang matatakot na mawala ka. Kaya huwag puro pag-ibig, mag-self-improve ka. Palagi kang mag-ayos, palagi kang magpaganda. Huwag mong habulin palagi ang lalaki, ang habulin mo yung kagandahan mo. Kung paano ka mas lalong gaganda at magiging attractive. Huwag mo siyang laging kabaliwan ang kabaliwan mo, ay kung paano mo aabutin ang mga pangarap mo upang mas lalo kang maging high value sa paningin niya kay Spark. Sapagkat kapag dumating ang panahon o mga pagkakataon na nakikita ng lalaki, napapansin na ng lalaki sa iyo na ikaw ay nababalo na sa kanya at palagi ka nang humahabol sa kanya, nararamdaman niyang sobrang rupok mo sa kanya at lagi ka nang tatanga-tanga sa kanya, doon bababa ang pag-ibig at pagtingin sa iyo ng tao. Ganyan yan ka-inspired. Sapagkat ka-inspired, kahit gamitan mo ng logic o ng lubhang pag-iisip, ganyan talagang mangyayari sapagkat ang tao, ang nature niya ay mas lalo niyang pinapahalagahan ang isang bagay na mahirap makuha, isang bagay na lubhang mahalaga sapagkat ito, pagdating sa tao, pinapahalagahan niya ang kanyang sarili. Yung iba sa inyo, kaya palagi kang ginaganyan at hindi na nagbabago ang partner mo sa iyo sapagkat ka-inspired, masyadong mababang tingin mo sa sarili mo kahit sinasaktan ka na, kahit niloloko ka na, kahit palagi nang nagsisinungaling sa iyo, palagi kang minumura, sinasaktan physical, harap-harapan kang niloloko, meron na siyang iba. Talaga naman iba-iba pang ginagawang masama sa'yo, andyan ka pa rin. Ngayon umaasa ka na magbabago siya, umaasa ka na talaga namang magsusorry siya, umaasa ka na siya naman na maghahabol sa'yo, umaasa ka na siya naman na mababalo sa'yo, baliw ka nga. Talaga naman ka-inspire. Isa yun sa mga pwede mong gawin. Powerful tips ko sa inyo. Pinaka-tips ko sa inyo sa lahat, isa yan, ka-inspire. Palagi kang maging handang lumayo. Talagang ka-inspired kapag nakita mo o ginagawan ka ng mali ng isang lalaki at manindigan ka. Dahil sa katagalan ay hahabulin ka niyan. Lalo na kapag alam niya na siya talaga ang nagkamali. At sa katagalan na ganyan ka, mababalo sa iyo yan. Sa mga sikretong dapat mong tandaan, dapat mong gawin, dapat mong isabuhay, mahalin mo ang sarili mo, ka-inspired. At pangalawang tips mga Spark para humabol at magbalo sa iyong sinalakis, bawasan mo ang katoksikan mo, yung pangalawa Spark. Alam nyo mga Spark, mas lalo kang mamahalin o kababaliwan ng sinalaki at aabul-abulin ka pa niya, di nagugustuhin mawala ka kung ikaw ay nagdudulot ng kaligayahan, kaginhawaan, relaxation, talaga namang kasiyahan sa buhay niya. Hindi yung ikaw yung nagdudulot ng sakit ng ulo niya. Para siyang kumuha ng batong ipupukpok sa ulo niya. Diba? Pagsisisihan niya na nakilala ka niya. Kung lagi kang toxic, kung palagi kang may attitude, kung palagi kang tinotoyo, nangaaway, talaga namang ka-inspired.
Ang pangit ng ugali ng iba sa inyo. Real talk lang, alam nyo yan. Baka may kilala kayong ganyan. Baka ikaw mismo ganyan. Napakabulok ng ugali. Itigil nyo yan kay Inspired. Kung gusto mo na magkaroon ng mga kasama sa panghabang buhay. Alam ko matatapang ang ibang babae. Sinasabi nyo na kaya ko mabuhay kahit walang lalaki sa buhay ko. Maaari, pero iba pa rin kapag may partner ka sa buhay. Sa maraming bagay, sa maraming pagkakataon, sa maraming sitwasyon, iba pa rin kapag ikaw ay may katuwang, ka-inspired. Talaga naman, bawasan mo katoksikan mo upang ikaw ay makaranas ng pag-ibig na totoo at upang maranasan mo na merong mag-i-stay sa'yo. Huwag laging siya ang umuunawa sa'yo. Dapat unawain mo din ang sitwasyon at habaan mo rin ang pasensya mo. Huwag kang laging toxic upang ang lalaki ay palaging habulin ka. Di na gustuhin mawala ka. Lagi siyang mabaliw sa'yo, ka-inspire. At pangatlong tips ko sa inyo, mga ka-inspire, para humabol at mabaliw siyang sa lalakis. Mahalin mo lang siya tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Yung pangatlong ka-inspire. Yung pangatlong sikreto, dapat balansehin mo palagi ang damdamin mo. Sabihin ng iba, ka-inspired, mahirap yan. Mahirap. Bakit? Nagmamahal kami. Ganyan, hindi mapipigilan ang pag-ibig. Alam nyo, ka-inspired, the fact na nakokontrol mo ang isip mo, maaari mo ring makontrol ang emosyon mo. Sapagkat bago dito muna. Sa utak mo muna bago sa puso mo. Sa isip mo muna bago sa damdamin mo. Sa logic mo muna bago sa emosyon mo. Kaya kontrolado mo pa rin yan. Kaya nga nagkaroon ng, sabi, life is a matter of choice. At binigyan tayo ka-inspired ng free will ng Panginoon. Talaga naman huwag mo sabihin, hindi mo kayang pigilan yan. Balansehin mo yan. Sapagkat kapag natuto ka or pinractice mo, talagang na-master mo ang emosyon mo, imposible ka-inspired na magmahal ka ng sobra. Dapat palaging sapat lang. At lahat ng sobra sa mundo ay nakamamatay. Lahat ng sobra sa mundo ay talaga namang nagre-resulta ng negatibo. Lahat ng sobra sa mundo, lalong-lalo na sa pag-ibig, ay nagre-resulta ka-inspire ng talaga namang kabaliwan at paghahabol at talaga namang kawalang pagpapahalaga sa sarili. Dahilan kung bakit hindi nagkakaroon ng tunay na pag-ibig. Kaya, inspired, mahalin mong sarili mo at mahalin mo lang ang partner mo, ang isang lalaki, tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung meron man kayong mamahalin ng sobra, yun ang lumikha sa'yo, ang Panginoong Diyos. Kapag natutunan mo na balansin lagi ang puso mo at magmahalan na sapat, ang lalaki ay laging mababaliw sa'yo. Kaya lang naman hindi nababaliw ang lalaki sa'yo, kaya lang naman hindi siya humahabol sa'yo, hindi ka niya hinahabol, hindi ka niya kayo nababaliwan sapagkat sobra-sobra rin pagmamahal mo, ba't ka pa niya hahabulin? Kung kitang-kita niya naman na sobrang tanga mo na, kung kitang-kita naman niya na sobrang baliw ka na, ang mga hinahabol at talagang kinababaliwan is yung mga babae na talagang hindi sobra kung magmahal, kaya maging ganun ka, matuto ka sa kanila, matuto ka sa pagkakamali ng iba, matuto ka sa sitwasyon, ramdamin mo ang sarili mo, ka-inspired sa isang mga sikreto. Tips ko sa inyo upang palaging kabaliwan at habulin ng lalaking mahal mo o ng partner mong lalaki, ka-inspired. Pang-apat na tips ko sa inyo, mga ka-inspired, para habulin ka palagi at kabaliwan ng isang lalaki, palaging alagaan at gawing sexy ang katawan niyang pang-apat ka-inspired. Alam niyo, mga ka-inspired, hindi talaga mawawala sa listahan yan. Kung gusto mo na ang isang lalaki ay kabaliwan ka at habulin ka. Alam nyo, lalaki din ako. Talaga naman pare-parehas kami. Hindi sa lahat ng bagay pare-parehas, pero may mga pagkakatugma na kung saan parehas kami ng gusto. Tulad sa isang babae, gusto namin siyempre yung sexy. Gusto namin yung maganda katawan. O sabihin natin, minsan, kahit minamahal ka ng lalaki, kahit hindi man ganun kaganda ang katawan mo, dahil maganda ang itsura mo, o maganda ang ugali mo. Pero iba pa rin ka-inspired kapag diba, hot body ka or sexy ka. Kaya huwag kang maging tamad. Alam nyo, kaya pa yan. Yung iba nga nagsusumba, nagpapakahirap mag-sumba, nagpapakahirap mag-jogging, nagpapakahirap magbuhat, nagpapakahirap mag-gym, nagpapakahirap mag-workout, mag-exercise, tapos ikaw nandiyan ka lang, paupo-upo, pahiga-higa, patulog-tulog, palamon-lamon, payosi-yosi, pabuka-buka ka, patamad-tamad. Talaga naman ka-inspired kapag iniwang ka nga ka, iyak-iyak ka. Hindi ka-inspired, di ako iyak, ayan masasaktan ka, dadamdamin mo na lang. At aasa ka na lang na balang araw, may darating na lalaking handa kang tanggapin kahit ano pa. Talaga naman ka-inspired ang sitwasyon na naging ganyan ka. Talaga naman responsibilidad mo kung gusto mo ng isang lalaki ka-inspired.
talaga namang papantay sa standard mo, kailangan karapat-dapat ka rin sa standard niya. Hindi yung naghahangad kayo ng sobrang taas, yung iba sa inyo, yung iba lang naman sa inyo, naghahangad ng sobrang taas na mataas yung standard, pero ikaw naman, hindi mo naman inaayos ang buhay mo, hindi mo naman inaayos ang itsura mo, hindi mo inaayos ang katawan mo, at hindi mo inaayos ang ugali mo. Yung iba naman, mababang ang standard, pero siya rin mismo, masyado rin nagpapakababa sobra sa sarili niya. Oo, maganda maging simple, maganda maging humble, pero huwag mo naman sukdulang kawawain yung sarili mo. Ka-inspired, magkaroon ka naman ng pagmamahal sa sarili mo, at itayo mo ang pride mo. Dapat lahat ng bagay balanse, at dapat lahat ng bagay makatwiran, upang maging makatwiran din na siya ay mabaliw at maghabol sa iyo, maging deserve mo sa mga sikreto. Bagay na tips ko sa inyo upang lalaki lagi kang habulin at kabaliwan ka inspired. Ang limang tips ko niya mga inspired para habulin ka at kabaliwan ng sinalakis. Mag-effort sa iyong mukha, palagi magpaganda. Yung pang-lima ka inspired. Alam niyo mga inspired, di ba yung ibang babae, yung nga, naglalagay ng sabihin nating skincare sa mukha o naghihilamos o kung anumang nagpapaganda siya, yung sa kilay niya, yung pilik mata niya, at nagli-lipstick pa ng talaga ng kaakit-akit na kulay ng lipstick. Nagmi-makeup ng katamtaman, pinapaganda yung buhok, naghihikaw ng maganda, at iba pa, talaga namang mag-effort ka sa iyong pagmumukha. Mag-effort ka sa iyong itsura sa mukha. Talaga namang ka-inspired magpagandahin mo yan, sapagkat isa yun sa mga talaga namang palaging nakikita o unang nakikita ng isang lalaki. Alam nyo, bago ang pag-ibig, bago ang attachment, bago ang interest, attraction muna. Kailangan mo munang ma-attract ang isang tao bago ka niya gustuhin kilalanin. Bago mo tuluyang makuha ang puso niya, kailangan mo siyang maakit. Ay, ano ba isa sa mga pang-akit na unang nakikita ng isang tao? Bukod sa katawan, di ba yung mukha? Kaya palagi kang magpaganda at palagi kang ngumiti sa mga sikreto. Kaya, hindi ka inspired, di ako marunong magpaganda. Hindi manood ka sa mga nagtuturo. Magpaturo ka sa ate mo, magpaturo ka sa nanay mo, sa pinsan mo, sa kaibigan mo. Talaga naman huwag kang puro dahilan kapag gusto may paraan. Kaya inspired, wala akong pera. Nagtitipid ako, naka-budget lang yung pera ko. Wala akong pambili ng mga skincare, wala akong pambili ng mga makeup, wala akong pambili ng mga pampaganda. Talaga naman ka inspired. Lagi mong, talaga namang hinahanapan ng dahilan. Ka-inspired, palagi kang mag-self-improve, magpaganda ka, mag-ayos ka, upang ang isang lalaki, kung single ka, ay laging magkaroon ng interest sa'yo, lalo na kapag naghahanap ka na, yung talaga namang mate, naghahanap ka na ng partner. Kahit pa sabihin hindi ka pa naghahanap, matuto ka na. Iba pa rin kapag ka may ganda. Ang tawag dyan, beauty privilege. Inspired, ano yun? Beauty privilege. Alam nyo, iba pa rin pag maganda ka. Iba pa rin kapag kaakit-akit ka. Tandaan mo sa trabaho, pag maganda ka, medyo may advantage eh. Pag magbablog ka, o pag gusto mo maging content creator, tapos maganda ka, may advantage yan. May lamang yan. Pag mag-abroad ka, may itsura ka, may lamang din yan. Kapag may nagugustuhan ka, may crush ka, advantage din yan. Yung maganda ka. Hindi ko sinasabing walang privilege yung mga hindi masyadong maganda, pero iba pa rin kapag maganda ka. Kaya palagi kayong mag-ayos magpaganda upang maranasan nyo rin ang tinatawag na beauty privilege. Talaga namang ka-inspired. Iba pa rin kapag may itsura ka. Iba pa rin kapag ka maganda ka, kaakit-akit o attractive ka. Tandaan mo, lahat ng karamihan ng mga nagtatagumpay o nilalapitan ng oportunidad o opportunity sa buhay, o mas lalong nilalapitan ng pera is yung mga tao na palaging nag-aayos, gwapo at maganda. Alam mo yan, talaga naman sa mga sikreto. Kaya sa mga powerful tips ko sa inyo, pag-effort ka sa pag-aayos ng itsura mo, ka-inspire. At pang-anong tips mga ka-inspire para maghabol sa iyo at talaga namang laging mabaliw sa mga lalakis, maging mabuti at tapat na babae, pang-anong ka-inspire, maging mabuti at tapat. Walang tatalo din dyan. Kung ganyan ka, merong magmamahal sa'yo. Kung ganyan ka, merong magkakagusto sa'yo. Kung ganyan ka, merong mag-i-stay sa'yo. Merong mananatili sa'yo. Merong iibig at magmamahal at magpapahalaga sa'yo. Ka-inspired, ganyan ka ba? Talaga namang maging ganyan ka sana. Practicein mo kung hindi ka pa ganyan. Talaga namang
Visa niyan upang ma-attract mo ang sino mang lalaki sa mundo. Kahit ako yan ang gusto ko. Babaeng mabuti, babaeng tapat. Talaga naman hahanapin mo yung maganda nga, sexy nga. Makakita ng itsura. Okay na sana eh, maganda ka na. Ang pangit naman ugali mo, basura. Diba? Kaya dapat maganda yung panlabas, dapat mas lalong maganda yung laman ng puso mo. Dapat mas lalong maganda yung ugali mo. Tandaan mo, ang kagandahan, yan ang dahilan kung bakit kanya niligawan, ba't kanya nagustuhan. Pero ang ugali, yan ang magiging dahilan niya para siya ay manatili sa buhay mo upang di kanya iwan. Ang itsura lilipas yan, tatanda ka eh. Pero ang magandang pag-uugali, kabutihan, pagiging tapat, panghabang buhay yan, panghabang buhay din ang pag-ibig sa iyong lalaki. Dahil doon masasabi natin na siya ay laging mababaliw at maghahabol sa iyo, di niya gugusto yung mawala ka at lagi siyang takot na mawala ka. Palagi kanyang papalagahan ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment nyo na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ma-expect nyo po yung subscribe. Click nyo rin po notification bell upang mag-update kayo, ma-notify kayo pag may bagong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, pakimess na po sa aking Facebook at may profile picture ko, pakichat ako. Ako po mismo magre-reply sa message nyo. Maraming salamat, Maki Spark. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, peace po!